Ang sermon na maririnig po natin ngayong hapon ay reached sa First Evangelical Reformed Church in Singapore by Reverend Mark Chen. Ito po ay kailan lamang ipinangaral, September 17, 2024. At ngayong hapon, maririnig po natin ang nilalaman ng sermon na ito para sa pagpapala po nating lahat. Ito po ay pinamagatang The Sacrifice of All Sacrifices. Last week, sa sermon na inihatid sa atin ng ating elder book, we saw how the mediator had to be a true man. Bakit ba siya tunay na tao? Bakit ba kailangan ang tagapamagitan ay tunay na tao? The reason why is because without identification, there can be no representation. Tama naman. Kailangan ang magre-represent sa tao ay siya rin namang totoong tao. So, the mediator who reconciles God and man must be both God and man. Yun po ang requirements. Ang tagapamagitan ay kailangan parehong konektado sa dalawang panig. Siya ay Diyos at siya rin naman ay tao. He represents God and He also represents the human. He had to be man in order to take the punishment for men. He had to be man in order to be a sacrifice. Kailangan siya'y tao para tanggapin ang kaparusahan ng tao. But he also had to be God to bear the burden and wrath that God would put on man. Kailangan din naman siya Diyos para makaya ang puot ng Diyos. So sinasabi na hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao ang puot ng Diyos. Kaya kinakailangan na ang Diyos ay tao din, no po. Yung tao ay siyang Diyos din. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit mahalaga na naunawaan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid? Sapagkat ito ang mga panuntunang ipinapahayag ng Biblia upang makilala natin ang tunay at buong pagkakinanlan ng ating tagapagligtas. Na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman, sa question 19, ang sagot, from the Holy Gospel which God Himself first revealed in paradise, later He had proclaimed by the patriarchs and prophets and foreshadowed by the sacrifices and other ceremonies of the law. Finally, He had it fulfilled through His only Son. Sinasabi po ng mga talata na ang salita ng Diyos, the Holy Gospel, ang buong Biblia from Old Testament to the New Testament ay walang iba kung hindi kinapapalooban tungkol sa kapahayagan ng pagkakinanlan ng ating tagapagligtas, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Marahil sa ating lahat, sasabi na ang Panginoong Jesucristo ay lumabas lamang sa bagong tipan. So, hindi po, sapagkat yung mga sa lumang tipan ay nagsasabi rin at nagtuturo kung sino ang tagapagligtas na iyahayag sa bagong tipan. Ang mensaheng ito ng mabuting balita ay consistent sa buong istorya ng Biblia, from cover to cover. We are blessed na tayo nakatapos noong ating pag-aaral ng Dust to Glory. Naintindihan natin ang nilalaman ng buong Biblia at agree tayong lahat na meron lamang isang linya ng kwento ang Biblia. Ang ipahayag sa atin ang pagliligtas ng Diyos from cover to cover. At doon nga,
sa unang-unang bahagi pa lamang ng Bible, doon pa lamang sa paradise, nakita natin consistent ang Bible kung paano niya ipinakikita ang pagliligtas ng Diyos. Kung matatandaan natin, nung magkasala, si Adan at si Eva, na kanilang natuklasan na sila'y nakahubad. Hindi po ba? At dahil sila'y nakahubad, pinilit nilang takpan ng mga dahon ang kanilang mga sarili. Kaya naman, yung mga dahon, alam natin, kapag yun pinutol mo na, yun naluluoy. Tama po ba? O nalalanta. Kaya naman, kinakailangan na kapag nalanta na, kailangan uling takpan ng panibago. Pero nakita natin ang ginawa ng Diyos. Hindi po ba? Sila, ang kanilang hubad na katawan, ay dinamitan ng Diyos ng skin ng animal. Hindi po ba? Of course, para siya madamitan ng skin ng animal, kailangang patayin yung hayop. Ang Diyos ay kinakailangan pumatay ng hayop ang hayop na yun ay magbubo ng dugo upang madamitan ang hubad nilang katawan. Isang bagay ang kinitil ng Diyos upang sagipin ang isa pang buhay. Titingnan natin mabuti. At ang pamamarangtong ito ay nagpatuloy sa kasaysayan ng Biblia hanggang sa bayan ng Israel. Kaya naman naunawaan natin bakit ba may tabernacle. Hindi po ba? Bakit ba may templo? Ito po ay mga paraan ng Diyos upang sa ganoon ay maisagawa ang paghahandog para sa paglilinis ng kanilang mga kasalanan. A substitutionary death was needed to forgive sin and many ceremonial laws for the cleansing of sin. Kailangan sa kapatawaran ng kasalanan, kailangan may ibububong dugo. Consistent ang Bible. Palaging mayroong dugo. Ano po? Ngayong hapon, today, we will see how these sacrifices and ceremonies of the law pointed to the ultimate work of Christ and its implication sa ating church ngayon. Meron lamang po tayong 3 learning points na ating pong idodro mula sa mga passage na ating binasa kanina, Hebrews 10:1-18. Firstly, the Old Testament sacrificial system was version 1.0. Kasi parang narinig nyo, may version 1.0. Kasi si Reverend Mark Chen ay bata pa pong pastor to. Medyo advanced ng konti yung kanyang mga points, di ba? Pangalawa, secondly, Christ's sacrifice is the ultimate version. And thirdly, the perfect features of the gospel. Makikita natin ang perpektong features ng gospel sa pamamagitan ng point 1 and 2. At dito nga ay ginamit niya yung first version o version number 1 at yung ultimate version. Naitatandaan natin, lahat tayo marunong mag-computer. Noong araw, ewan ko kung inabot pa ng marami sa inyo, nung bago pa lang lumalabas ng computer, fourth year college ako, ang screen kulay green. Tandaan niyo po ba yan? Ang screen ay kulay green. At ang mga software o ang mga program nung kailangan may DOS ka pa, yung disk operating system. No? Hindi po kusa nagbubukas. Kailangan meron ka pang parang susi, yung tinatawag natin DOS, di ba? The disk operating system. At doon nga, yung mga unang version, noong panahon na yon, ay hindi nakilala ng kabataan. Yung word processor, tinatawag nating WordStar, tama ba yun? Natatandaan nyo, WordStar? At yung Excel, Lotus 1, 2, 3. Hindi nyo na inabot yan, Lotus 1, 2, 3, yun yung Excel. Ano po? Yun po yung unang version. Noong mga panahon na yun, tuntuhan na kami, amazed na kami. Napakaganda naman ito, napakatuling gumawa ng mga kailangan mong gawin. Ang tuling mag-type, ang tuling mag-kwenta dahil meron kang Lotus 1, 2, 3. Pero ngayon, obsolete na po yun. Sapagkat kung makakita po natin ang bagong version,
ng mga computer ngayon, AI na. Ano po? AI. Hindi mo pa sinusulat, tinatama ka na ng computer. Ganong kadali. Kaya napakahirap mag-type. Minsan nagkakaloko-loko yung ating pagpipiin sa mga nagbibigay tayo ng message, di ba? Di ba, Katirso? Katirsi, naatok na eh. Hindi tayo, nagbibigay tayo ng mensahe. Minsan, biglang lumalabas yung iba tuloy yung na-send mo. Gawa ng marunong pa sa iyo yung AI. Kaya po, nakita natin yung pagkakaiba. Mas mabilis yung bagong version. Hindi mas maganda, mas kumpleto kesa doon sa unang version. At doon po natin titingnan para maunawaan nating mabuti na sa Bible, sa pagliligtas ng Diyos, meron ding first version at meron ding ultimate version. Tingnan po natin yung number 1 na points natin. The Old Testament sacrificial system was the first version. Yung po yung version number 1. Ito po yung iniutos ng Diyos sa mga Israelita sa kanyang bayan na mag-alay ng hayop, ng kinatay na hayop, mag-alay ng hayop, mapatupa o kung anumang hayop, at iyon ay iaalay sa templo at doon papatayin para po mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginagawa po nila yan every year. Kaya yun po ang sabi ng verse 1 ng ating sa Hebrews 10 verse 1. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. The first version was only preparatory for a better system. Yung animal sacrifice is only preparatory. Pag sinabi nating preparatory, iyon ay ginawa para ihanda sila sa mas mabuti na susunod na version o better system. Sabi po sa ating talata, all ceremonial laws. Ano ba yung ceremonial laws? Of course, yung sinasabi natin papatay na hayop at pag-aalay sa templo. Those are shadows. Pag sinabi pong shadows sa original word, ito po ay, it speaks about preliminary sketch. Kayo po ba, ako'y willing-willy sa Facebook, pag nakakita ko ng reel na ginuguhit yung portrait ng mukha, hindi po ba? Nakita natin from pencil, makita natin yung bilog, yung kilay, parang kilay ni Leia. Yung kilay, ang ganda talaga. Doon mo lang makakita, kapag kinulayan doon mo lang makakita lang yung babae kung sino talaga siya, di ba? Pero habang preliminary pa lang, wala ka idea kung sino siya. Makakita lang natin kung ano yung tunay niyang kagandahan kapag natapos na yung portrait. Pero yun nga raw po yung shadows. Maganda na siyang tingnan, pero hindi mo pa nakakita ang buo at ultimate na anyo ng mukha ng babaeng iginuguhit. At ang tawag po dyan ay shadow. The shadow is not a final product. Hindi po yun ang final. It's only a prototype. So, yung ating pong paghahandog ng mga Israelita ng hayop sa yung kanilang sacrificial system nung panahon na yon, it's only a prototype. It's only a shadow. All ceremonial laws are preparatory for a better one. Bakit sila naghahandog? Of course, naintindihan nila kung yung ginagawa nila. May kasalanan kami, kailangan mahugasan, kailangan kami mag-alay para mapatawad ang aming mga kasalanan. Kaya naman, because it was only preparatory, ibig sabihin, incomplete, hindi pa kompleto, at ito'y nakadisenyo sa bayan ng Israel, it was ineffective for the removal of sin. Yun ang problema lang.
dahil ito'y preparatory, dahil ito ang unang version, pagdating sa pag-aalis ng kasalanan, this version is ineffective. Hindi niya po kayang mag-alis ng kasalanan. Bakit pa nila ginagawa? Diba? Ang tanong, how do we know why the sacrifice of the animals is ineffective? Because, sabi nga natin kanina, it can never remove your sin. Sabi ng verse 1 to 4, the sacrifices must be offered continually. Patuloy, simply because they can never remove sin. If they had worked and cleansed the conscience, then they should have ceased or stopped being offered. Maintindihan naman natin bakit kailangan paulit-ulit? Bakit kailangan taon-taon? Alam nyo, bukod sa kanilang ino-offer sa kanilang kasalanan, para masiguradong lahat ng kasalanan ay nabayaran ng dugo, yung pinaka-chief, yung saserdote, the high priest, o yung pare na nag-aalay ng mga sakripisyo, sila ay mayroong sariling pag-aalay para doon sa mga kasalanang na hindi sinasadya. Isipin nyo, kasi nagkakasala tayo ng mga kasalanang hindi sinasadya. So, para makover din yon, nag-aalay yung high priest ng bukod para doon. So, para sa pamamagitan ng pag-aalay, nakocover lahat yung kasalanan. Ano po? Pero ang totoo, lahat na nag-aalay na handog para sa kanilang kasalanan ay bumabalik pa ulit-ulit dahil alam nila sa kanilang konsensya na sila ay marumi at patuloy na nagkakasala. Pagkahandog na pagkahandog pa lang, kinabukasan, parang marumi na naman ako. Mararamdaman mo naman yun Ano po? Kaya automatic, babalik uli ako kasi parang bigat na yung kasalanan. Di ba ganyan? Pag tayo hindi naligo, tama po ba? Sino rito hindi naliligo? Huwag na kayo umamin. Pero kapag hindi ka naliligo, kinabukasan, ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam, di ba? Kailangan para mawala yung pagbibigat, kailangan mong maligo. At ganoon din naman, kapag ikaw ay may sakit, di ba? Hanggat hindi gumagaling ngayon sa sakit, patuloy kang iinom ng gamot. Hindi po ba? Hanggat hindi gumagaling ang iyong karamdaman, hindi ka titigil sa kainom ng gamot. Ganon din sa pag-aalay. Dahil ito po'y hindi nakakaalis ng kasalanan, patuloy at paulit-ulit po nila itong ginagawa. Kaya nga, the Old Testament sacrificial system was only preparatory for a better system. At pangalawa, it was not effective for the removal of sin. Alam nyo kung anong layunin niya? Kaya nila ginagawa, ito ay reminder na sila ay patuloy pa rin nagkakasala. Kasi, bakit mo gagawin? Wala naman palang effect. Pero bakit pinagagawa sa kanila ng Diyos? Para nauunawaan nila, ako'y makasalanan. Araw-araw nagkakasala ako. Hindi totoo na kapag ako ay nagsimba, nababawasan ang aking kasalanan, katulad ng sinasabi ng mga Katoliko. Di ba? Pag sila nagsimba, saan ka pupunta? Magsisimba. Bakit? Para magbawas ng kasalanan. Kailanman hindi mababawasan ang ating kasalanan. Bagkos, nadadagdagan. Kaya naman, kahit anong ginawa nilang pag-aalay ng kanilang mga handog sa templo, mga pinatay na hayop, bagamat sinasabing ito'y nakapaglilinis sa kanila, pero actually, hindi po ito nakakapagtanggal ng kasalanan. No animal's blood can atone for real sin. Ulitin ko walang dugo ng hayop na makapag-aalis ng
tunay na kasalanan. Meron ba tayong tunay na kasalanan? Meron, di ba? At meron din tayong aktual na kasalanan. Meron tayong tunay na kasalanan at may kasalanan tayong ginagawa palagi. Ano po? Hindi po kailanman kayang tanggalin ng dugo ng hayop ang kasalanang iyon. Hindi na babawasan ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog. Bagkos, sabi ko nga kanina, dinadagdagan nito araw-araw. Gusto ko rin ding maintindihan nating lahat. Our service to God, kahit gaano tayong ka-devoted sa paglilingkod, apart from Christ, they are all in vain. It's also like the first version, paulit-ulit lang. Ano po? Sino ba rito nagbibigay ng laging sumisimba, laging naman nag-iikapu, laging nananalangin, pero kung wala si Kristo sa lahat ng ginagawa mo, kahit gaano kang ka-devoted, at wala ka namang kaugnayan kay Kristo, baliwala. Pwede nating ikumpara doon lamang sa pag-aalay ng mga dugo ng hayop. Palagi kang nandito, nag-aalay ka ng hayop, nag-aalay ka ng dugo para sa iyong kasalanan, pero actually, wala naman nangyayari. Bakit? Kasi absent yung Panginoong Jesucristo sa iyong pag-aalay. God works according to His plan. Hindi siya nagkamali o nagkulang. He had determined that Christ alone would be ultimate sacrifice and cleansing for sin. Therefore, hindi minabuti ng Diyos na manatili sa old version o sa first version, bagkos ipinagkaloob niya sa atin yung complete version. At yun po yung punto natin sa pangalawa. Christ's sacrifice is the final and ultimate version. So, wala na tayo doon sa una. Di ba? Nandun na tayo sa pangalawa. Sabi natin kanina, yung una ay dinisenyo ng Diyos in preparation for this one, no po, sa final version. At sinabi rin natin, tilino kanina, na unang version ay ineffective pagdating sa paglilinis at pag-aalis ng kasalanan. Alam ba natin lahat that the first version was actually God's plan? Yung unang version, kahit yun po yung first and version na hindi nakapaglilinis ng kasalanan, pero actually, bahagi po ito ng plano ng Diyos. Ang Diyos ang nagplano, siya rin yung nag-execute, at siya rin ang nag-apply. Sa Reformed Theology, alam nating lahat na ang pagliligtas ng Diyos ay Trinitarian. Tama po ba? Trinitarian, ano po? Siya ang nagplano, ang Diyos, sabi natin, the Father. Ang nag-execute, the Son, God the Son. At ang nag-apply, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Hindi nyo kasi maririnig yan sa mga evangelical. Sa kanila pa na si Christ, si Christ, si Christ, si Christ. Hindi po na nila inaaral o natututunan yung mga bagay na ang ating kaligtasan ay gawa ng Trinity o ng ating Diyos. Isang Diyos sa tatlong persona. Sabi, ang prototype version, yung pinlano na Diyos ng unang version, was designed pointing to Christ. 1,500 years na ginagawa ng mga Israelita. Nag-aalay sila ng hayop sa templo. Pero hinayaan sila ng Diyos na mag-aalay ng mag-aalay kahit wala namang effect yung kanilang ginagawa. Bakit kaya ganon? Of course, para maintindihan nila at maunawaan nila, kapag ipinamahayag na ang Panginoong Jesucristo, maunawaan nila at madali nilang maunawaan kung paano nagliligtas ang Diyos. Pero sadly, kahit ganon,
ang mga Israelita hindi pa rin naniwala, o mga Hudyo, hindi pa rin naniwala sa Panginoong Jesucristo bilang ultimate sacrifice. Hindi po ba? Pero ang totoo, yung mga bagay na yon ay nagtuturo, pinagawa sa kanila ng Diyos sa mahabang panahon upang maintindihan nila, makilala nila, maunawaan nila kung sino ang Kristo na tagapagligtas. Para malaman nila kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Ang totoo, God had no pleasure in the ritual sacrifices. Bakit kailangan ng bagong version? Ayaw niya nung ritual na sacrifices. Sabi ng Bible, God prepare obedience over sacrifice. Tama po ba yan? Di ba? Hindi nalulugod ang Diyos sa ating mga inaalay. Bagkus ang sabi ng Biblia, ang nais ng Diyos ay ang ating pagsunod. Ang tanong, kaya ba talaga nating sumunod? Kahit magkaroon po tayo sumunod na sumunod, sabi ko nga kanina, lumalabas lamang nagigilang tayong mga relihiyoso. Ano po? Kapag hindi natin nakilala si Kristo, lahat ng ating paghahandog, part lang ng ating responsibilidad bilang mga Kristiyano. At walang epekto. Hindi yun ang tunay na pagsunod. Nangyayari, nagiging religious lang po tayo. So, anong ginawa ng Diyos? Dahil hindi natin kayang gawin, hindi siya nagkakaroon ng pleasure sa ating mga inaalay, kahit ano yung pinakamaganda nating ialay, hindi siya nalulugod. Anong kanyang ginawa? God prepared a human body for Christ to have so that He would come to do God's will, to obey from the heart, and to offer His human body as a sacrifice for the sins of the people. Bakit kailangan dumating ang Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan siyang bumaba dito sa lupa at maging representative natin bilang tao? Kasi siya lamang ang tunay na makakasunod. Naintindihan po natin? Hindi po tayo makakasunod. Tanging Panginoong Jesucristo lamang ang makakasunod ng buo sa Diyos. So, naiintindihan natin ngayon, bakit kailangan natin siya? Bakit kailangan siyang maging tao? Bakit siya lamang ang ating tagapamagitan, na katulad ng sinasabi ng ating katekisim? Sapagkat siya lamang ang makasusunod ng buo sa Diyos. Siya lamang ang tanging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, kahit ibigay natin ang best natin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon without Christ. Tama po ba yan? Kahit mag-umiyak at magdadapat, magtutuwad sa iyong pagsamba, kahit ibigay mo na lahat, ang lahat ng iyong kayamanan sa Diyos, without Christ, wala pa din. Hindi malulugod ang Diyos sa lahat ng iyong inaalay, maliban na makita ng Diyos si Kristo sa iyo. Sabi nga, ang gusto ng Diyos ay yung nagsasacrifice na hindi lamang napunta ron, iaabot, then uuwi na para sa atin, di ba? Sisimba lang, uwi na. Ang kailangan niya, kailangan yung willingness na katulad sa Panginoong Jesucristo. Christ's willing sacrifice is the ultimate. Hindi lamang inialay ng Diyos yung kanyang buhay doon sa krus, pero ginawa niya yon willingly. Iba po yun tama po ba? Dumating ang Panginoong Jesucristo rito, alam na siya'y mamamatay sa krus. Naparito siya para mamatay.
Baka ang kala natin na aksidente lang na napagkainitan at siya'y namatay. Hindi po. Dumating siya rito talaga para mamatay. Ano po? Yun ang layunin ng kanyang pagparito. Para ibigay ang kanyang buhay at maging sakripisyo para sa ating lahat. Sapagkat lahat ng mga bagay na inire-require ng Diyos ay hindi natin kayang gawin. Naghahandog tayo sa Diyos, nag-aalay tayo sa Diyos, pero ang totoo, gawa ng ating kasalanan, pakitang tao lang. Di ba? Pakitang tao lang, o dala lang ng responsibilidad. Yung tungkulin ko na pumunta ng church, mag-alay na ganito, ganoon, para malugod ang Diyos sa akin. Mga kapatid, nagkakamali po tayo. Unang-una, ang sacrifice na iyon ay hindi sacrifice ng isang tao, kung hindi, bagamat ang Panginoon ay naging tao, pero sa tunay, iyon ay sakripismo mismo ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay Diyos din, bukod sa kanyang pagiging tao. The sacrifice of His body would be the only one that give God's pleasure. Nothing else can save. This is why question and answer 17 says that He must be true God so that He could bear the burden of God's wrath. Tanging Panginoong Jesucristo lamang ang makapupuno na sakripisyo na ina-require ng Diyos para sa Kanya. At makita natin yung sinabi ng Panginoon, Lo, I come to do Thy will, O God. Naparito siya para gawin ang kalooban ng Diyos. Yun po yung willingness ng Panginoon. Yun po yung dinidesire na obedience ng Diyos sa atin. Kaya naman, yung mga animal, nung sila'y isinakripisyo, kung yun ay may isip na katulad natin, tingin nyo ba hindi magrereklamo yun? Tama po ba? Diba, yun ang pagkakaiba ng mga hayop. Sila, dinadala roon, pinapatay, hindi nila alam yun. Kasi wala naman silang isip Basta't sila'y titihaya ron, diba, nakita natin, yung ang kordero, makita mo ang amo-amo, nandun na siya sa katayan ng amo-amo pa niya, kasi wala naman siyang isip. Wala naman siyang emosyon. Yun ang pagkakaiba ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kanina, ang Panginoong Jesucristo, iaalay niya ang kanyang buhay. Alam niya yon. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Alam niya na siya'y pahihirapan. Alam niya na siya'y ipapako sa krus. Alam niya na siya'y hihiyain. Kaya ba natin yon? Di ba? But, kahit po ganoon, yung obedience ng Panginoong Jesucristo nagpapakita ng kanyang willingness na makasunod sa Diyos. Kaya naman ang sacrifice niya, ang kanyang handog, ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Hindi natin maipapares, hindi natin maitatapat ang ating paghahandog sa Kanya. Kaya nga, without Christ, na nagbigay ng perfect sacrifice once and for all, yun lamang ang pwedeng tanggapin ng Diyos. Yung ating basura, basahan sa harapan ng Diyos. And the result were amazing. Nakita natin kung paano gumawa ang Diyos. The first version and the second version. Kaya naman sinasabi natin, hindi sakripisyo natin na pag-aalay natin ang hayop kung hindi Christ sacrifice. So, hindi ang ating ginawa kung hindi ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kaya naman naiintindihan natin yung heart ng gospel. Justification by faith alone. Tama po ba? Kaya palagi natin tinitingnan, napakalaga sa atin yun, di ba? Na yun ang heart ng gospel, lalo na sa mga reformers.
na justification is not our works, but by the works of Christ. Kaya naman justification is always by faith alone. Ang mga tao sa lumang tipan, justification by faith alone. Tama po ba? Of course, ganon din po sila. Kapareho din po natin. Kaya naman, dadako po tayo sa pangatlo, and that is the perfect features of the gospel. Muli na naman natin tingnan. Yun ang mabuting balita. Nakaangkor sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Because of Christ's sacrifice, we are cleansed and forgiven. Sabi ng teksto natin, when he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offering and burnt offering and sin offerings, these are offered according to the law. Then he added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second, and by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from the time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he has perfected for all times those who are being sanctified. It was the second sacrifice, hindi the first. It was the better sacrifice, katulad sinabi ng sermon natin kanina. It's always better. And it was the ultimate sacrifice. Wala nang iba pang sacrifice. Kaya doon sa naghihintay pa sa Panginoong Jesucristo, wala nang darating. Sa mga tao na pilit, dinadagdagan ng kanilang gawa, ang kanilang pananampalataya, hindi na muli magsasakripisyo pa ang Panginoong Jesucristo. Tapos na lahat iyon sa krus na kung saan siya ay namatay. Christ's sacrifice cleanses the inside and our conscience. Ano ba nilinis ng Panginoon? Di ba? Kasalanan. Anong kasalanan? Yung kasalanan nakatatak sa ating kaloob-looban. Tama po ba? Hindi kayang gamutin. Hindi abot ng dugo ng hayop. Sapagkat tanging ang Panginoong Jesucristo ang makapaglilinis ng ating buong pagkatao. It's not about doon sa mga nakikita nating kasalanan araw-araw na ginagawa natin. It's the sin sa ating puso, sa ating kaloob-looban. And because of Christ's sacrifice, lahat ng ating kasalanan, pinatawad ng Diyos from past to present hanggang sa inaharap. Because of His once for all sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa ating pangalawang huling punto, we are filled and subdued to obey willingly. Ito po yung sinasabi ng ating talata. Sabi po dyan, and the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declared the Lord. I will put my laws on their heart and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins and their lawlessness deeds no more. Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sins. Nakita po natin yung talata, we have been subdued. Ano ba ibig sabihin ng subdued? Ginapi. Tama po ba? Ginapi o totally pinasuko. Ano po? Tayo po dati ay kaaway ng Diyos. Tama po ba?
We are all enemies of God before na makilala natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po yung larawan ng, pero hindi po ang Panginoong Kristo, yung larawan sa isang alak na nakikita natin. Yung larawan na yung anghel ay nakatapak doon sa demonyo, sa kanyang leeg, di ba? Kasi ganito po pinipicture yung subdued na po. Sabi sa ating talata, yung enemies niya ay footstool ng ating Panginoong Kristo. Parang isang kaaway ay hindi makagalaw. Nakita natin, tapak-tapak siya sa leeg. Ano po? Mga kapatid, dati po, ganoon tayo, no? Ang tanong, tayo ba'y mananatili na tapak-tapak ng Diyos sa ating leeg? Hindi na po tayo mananatiling ganoon sapagkat nung tayo iniligtas ng Panginoon, binigyan po tayo ng pribilehiyo na maghari kasama niya. Tatanggapin natin ang ating mana because of Christ. Pangalawa, we are filled. Tayo po'y pinuno. Tama ba yung salita? Filled, pinuno. And the Holy Spirit also bears witness to us. Sino ba ang nagdala sa atin sa Panginoon? Tayo ba? Sa ating mga sarili? Of course not. Ito ay pagkilos ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is the one who changed our heart. Siya po ang nagbago ng takbo ng ating mga puso. Nung ginawa ni Panginoong Kristo ang kanyang pagliligtas, ang Holy Spirit ang nag-apply noon sa atin. At napakahalaga, without the Holy Spirit, hindi po tayo titingnan ng Diyos bilang kanyang kakampi kung hindi kanyang kaaway. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin sapagkat iyon ang layunin ng Diyos sa atin. At pangatlo, people in covenant with Him will be willing to obey God. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa ginawa ng Panginoong Kristo, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon, binigyan tayo ng puso ng bago ng Diyos. At sabi nga sa ating awitin, tama kaya yung pusong dalisay? Hindi naman pusong dalisay yung sinasabi, di ba? Yung pusong bato naging heart of flesh. Tama po ba? The heart of flesh. At yon ang puso na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Puso na nagnanasang makasunod sa ating Panginoong Kristo. Nagnanasang makasunod sa kalooban ng Diyos. And that's the heart ng tunay na believer. Yan ang puso ng mga taong ginapi ng Diyos na hindi niya nakaaway ngayon. Kung hindi kakampi na niya yung willingness na sumunod. Kaya naman, sa kabuuan, sa ating pagtatapos, sa kabuuan ng ating pinag-aralan ngayong umaga, naintindihan natin talaga na ang mabuting balita ay nakaangkla sa Panginoong Kristo. Ano po? Hindi mo ma-share ang mabuting balita without Him. Hindi tayo malilinis without Jesus Christ. Hindi tayo makakasunod without Jesus Christ. Hindi tayo makakapaghandog without Jesus Christ. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang ginawa sa krus. At sa pagtatapos sa ating application, mga pinakamamahal na kapatid sa Panginoon, paano tayo tutugon sa salita ng Panginoon sa araw na ito? Paano ba nga? Naintindihan natin na napakahalaga ang Panginoong Kristo at ang kanyang ginawa sa krus. Naintindihan natin na narinig muli kung ano ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang Panginoong Kristo.
Sa ating mga kapatid, ang gospel ay hindi pagtitiwala sa ating mga sariling gawa, kung hindi ang ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo upang tayo ay maligtas. Yun ang mabuting balita. Yun ang sinagot ng question number 19. Lahat ay nangyari because of what Christ did on the cross. Kung hindi pa po malinaw yan, marahil sa ating lahat na naririto, hindi ko sinasabing nawa dalangin ko na tayong lahat ay ligtas na sa Panginoon. Katulad ng sermon kanina, nalulugod na tayo mamatay. Tama po ba? Nakahanda kayong mamatay nang may kagalakan? Of course. Di ba? Sino nag-aalinlangan? Natatawa tayo. Pero isang magandang tanong sa ating lahat yan. Kung ngayon ay hindi natin siniseryoso na kay Kristo ang kamatayan ay kapakinabangan. Tama po ba? So, maaring tayo nga ba ay kaibigan na ng Diyos? O tayo nga ba ay nananatili pa rin kaaway ng Diyos? Nananatili pa bang nakatapak ang paa ng Panginoon sa ating mga leeg? At hindi pa natin magawang subuko sa Kanya. Ganon po ba tayo? Na hanggang ngayon, nag-church tayo, paulit-ulit nating narinig kung mabuting balita, pero parang walang epek. Pero simba naman tayo na simba. Di ba? Di po ba? Lagi naman tayo pumupunta sa church. Narinig natin ang gospel every Sunday. Lagi nating narinig si Kristo lang ang ating pag-asa. Pero, nagkakaroon ba ng effect sa atin yan? Maganda yung sinabi kanina, are we willing to serve God like Christ? Yung ating bang pagsunod, yung ating willing na makasunod ay naroon ba? Sabi ng ating pinag-aralan, ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Siya yung nagpapahayag sa atin, nagpapatibay sa atin na tayo nga ay anak ng Diyos. Sila yung nagte-testimony sa atin na ikaw nga ay anak ng Diyos. Nararanasan ba natin yun, mga kapatid, sa ating buhay? Sa ating buhay pananampalataya. Mahalaga po na naintindihan natin. Kasi lahat ng ating pagpapagal, maaaring 50 taon na tayong nagsisimba. Pero hindi rin imposible na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Nag-aalay tayo, pumunta tayo rito, pero ang ating isipan malayo. Bakit? Because nag-aalay tayo at naglilingkod sa sarili nating lakas. Tama po ba? Pinipilit nating bayaran yung ating kasalanan, tapatan yung ating kasalanan ng ating mga paglilingkod. Di ba? Nag-aalay tayo knowing o umaasa na ating paglilingkod ay makasasapat at pwedeng pambayad sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, katulad ng mensahe natin, hindi pwedeng mangyari yun. Si Kristo lamang ang pwedeng mag-alis at maglinis ng ating kasalanan. Hindi natin kaya sa sarili natin. Naiintindihan po ba natin yun? Gusto ko na naiintindihan po natin. Gumising muna tayo saglit. Na maunawaan nating mabuti. Ano po? Napakahalaga. Kasi wala lahat eh. Ano po? Sayang lang punta natin sa church. Sayang lang. Kaya naman, kung tayo naman ay napasuko ng Panginoon sa ating lahat na naririto, na tunay na nagsuko at tunay na naunawaan sa kanyang puso at tinanggap ang ginawa ng Panginoon para sa kanya, walang dahilan para hindi tayo maglingkod willingly.
ang hangad natin ay tunay na makapaglingkod sa Diyos. Gusto nating tingnan ang ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi lamang niya isinakripisyo ang kanyang buhay, kung hindi yung kanyang pagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang napakahalaga. Hindi tayo napupunta rito out of our tungkulin bilang mga member ng church, but yung ating willingness na dahil sa ating pagparito, gusto nating ma-please ang ating Panginoon. Because yon ang puso ng ating Panginoong Kristo. At ganoong puso rin ang pinagkaloob sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Amen po ba? Ngayon lang ako nakapag-amen ulit. So, sa ating po lahat, mga kapatid, sa hapon na ito, tunay nga po na napahalaga na naunawa natin Lord's Day 6. It's about the Holy Gospel. It's about Christ. The whole Bible is about our Savior. The mediator between God and man. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. The whole Bible, the sacrificial system, hanggang sa buhay ng ating Panginoon. Lahat yan ay nagtuturo sa Panginoon. Kaya malabo na hindi natin makilala ang ating Savior. Di ba? Hindi po pwedeng hindi natin siya makilala sapagkat napakalinaw na sinasabi ng Biblia kung sino siya, kung ano siya, na siya lamang ang kaisa-isa na po pwedeng pumulo sa lahat ng nirequire ng Diyos sa kanyang mga salita para makapagbayad at maging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa hapong ito na muli ang iyong mabuting balita ng pagliligtas ay nahayag sa aming kalagitnaan. Sa pamagitan ng pagsasakripisyo, walang iba kundi ang pagsasakripisyo ng aming Panginoong Kristo. Patuloy po naming naunawaan na sa ganang aming sarili, hindi po kami pwede maging kalugod-tugod sa inyo. Ang tanging pag-asa lang po namin ay walang iba kundi sampalatayanan ang natapos na ginawa ng Panginoong sa krus na siyang nagbigay daan para mapatawad at malinis kami mula sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami, aming Diyos, na patuloy na maunawaan ang bawat bahagi ng katotohanan iyon. Tulungan mo po kami na magkaroon ng oras, panahon, upang patuloy po namin manilay-nilay ang katotohanan ito sa aming mga isipan. Upang lubos po namin maunawaan ang iyong mabuting balita. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay makikita lang po namin sa pamagitan ng iyong biyaya at ng iyong tulong. Kaya namin Diyos, patuloy mo kami kahabagan sa hapong ito. Salamat po sa mga salita na aming narinig. Kayo po magpala sa lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.